Patuloy sa ating mga balita. Inilabas na ng Malacanang ang unang batch ng amnesty grantees na kinabibilangan ng 8 dating miyembro ng CPP-NPA-NDF at si MP Basit Sarip Abbas ng MILF. Itinuring naman ito ng OPAPRO na isang makasaysayang hakbang tungo sa national healing. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Sa isang makasaysayang hakbang para isulong ang peace, reconciliation and unity agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., opisyal nang inaprubahan at nirelease ng tanggapan ng Pangulo ang first batch ng amnesty grantees sa ilalim ng National Amnesty Program. Ayon sa National Amnesty Commission o NAC, ito ay kinabibilangan ng 8 dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF, at isang dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa kabuuan, 5 ang babae at 4 ang lalaki. 2 sa mga babae ay may edad na 20 at 21. Ang amnesty program ay alinsunod sa mga proclamation numbers 403, 404, 405 at 406 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong November 22, 2023 na naggagawad ng amnestiya sa mga kasapi ng RP, MP, RPA, ABB, CPP, NPA, NDF, MILF at MNLF. Kasunod nito, naglabas ang House of Representatives ng 4 na House Concurrent Resolutions noong December 15, 2023 at pinagtibay ng Senado ang mga proklamasyon noong March 2024. Sinabi ng Palasyo na ang pagbibigay ng amnestiya ay patunay ng commitment ng administrasyon na isulong ang national unity at long-term peace. Layunin nitong bigyan ng legal at makataong daan ang dating mga rebelde upang makabalik sa lipunan at makapagsimula muli bilang law-abiding citizens. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., ang desisyon ay isang historic milestone sa bansa. Itinuring ni Galvez na ang pagbibigay ng amnestiya ay bahagi ng Transitional Justice and Reconciliation o TJR strategy ng gobyerno. Kabilang sa mga nabigyan ng amnestiya ang kilalang MILF commander na si Basit Sarip Abbas, na ngayon ay nagsisilbi bilang Member of Parliament sa Bangsamoro Government. Ayon kay Galvez, si Abbas ay magiging inspirasyon sa iba pa niyang kasamahan upang mag-apply ng amnestiya at tuluyang magbago bilang mapayapa at produktibong mamamayan. Patuloy na tinatanggap ng National Amnesty Commission ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng mga local amnesty boards nationwide. Ang inisyatiba ay bahagi ng mas malawak na pambansang estratehiya upang tugunan ang ugat ng insurgency at conflict sa pamamagitan ng inclusive peace building, social justice at rule of law. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.